Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So brown out po ngayon pero kailangan ko pong i-share ito sa inyong nangyari kanina kasi lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang pwede pong mangyari ito sa inyo. Medyo matagal-tagal na rin kami pero nangyayari pa rin ito sa amin. Hindi lang ito isang beses. Palagi kong sinishare ito sa inyo. Minsan, halimbawa 'di ba yung may bibili tapos sasabihin na babalik, sasabihin na ay hindi po kasya, ay iba po yung number, ay hindi po gumagana, ganito. Nangyayari na yan, palaging nangyayari yan, lalong-lalo na doon kapag nagkakataon na busy ka, or yung parang kuha na nila yung yung tiwala, ganon. So, nangyayari na yan, halimbawa sa mga papalit po items, ganyan. So, ito kanina, ang nangyari nito kanina, itong kanyang fuel injector ng pang Honda Beat, ayan. Ito siya, binili, tapos maya-maya bumalik. Ang sabi ay, pero ito talaga ay nabuksan na. Nabuksan na kasi the other time, pinapalitan to, bumalik kasi ang sabi, hindi daw gumagana or mahina daw yung kanyang, injector ng pang Honda Beat FI. So, pareho lang yan sila ng pang XRM125 FI. So, ang sabi niya ay, nung una, ako ako ang nagbenta. Sabi, te, pwedeng papalitan ng ibang ganito rin. Kasi, mahina yung niya, mahina siya, ganun. So, ako naman, kumpiyansa, so, pinalitan ko lang. Ganun. Ngayon, nung hindi ko napansin, pinalitan ko lang. Sabi, bakit? Ganun, mahina po kasi. So, tiningnan ko lang din. Ganun, hindi ko siya sinipat. Hindi ko siya inalam talaga yung sitwasyon nito. Basta't ang sabi lang na mahina daw. So, kumuha ako ng bago, pinalitan ko. Kanina, may bumili. Pagbili niya, kaya kanina, pagbalik niya, sabi niya, te, papalitan daw po. Bukas na kasi kaagad yan. Sabi ng mekaniko kasi luma daw yung nasa loob. Ayan, luma daw. So, nung chinik ko, sabi ko, hala, oo nga, last time pinapalitan to sa akin kasi sabi mahina, pinalitan ng bago. Ngayon, nung ko kanina, yung luma, ibig sabihin, yung kanina, yung bumili nung nakaraan, kinuha niya yung bago, tapos, nilagay dito sa lagayan ng kanyang, itong luma niya, at yun ang pinapalitan sa akin. So, ibig sabihin, nakuha niya na yung bago, nakakuha pa siya ng additional, 'di ba? So, lugi-lugi talaga ang nangyari sa akin. Ngayon, kanina pag-check ko, luma nga itong nilagay dito sa pinapalitan. So, nakakainis kasi medyo mahal din po ito mga ka-antrep. At minsan sa pagtitiwala natin, hindi lang ito isang beses nangyari. Nangyayari palagi yan. Yun, yung piston kit, yan. Nilagay sa box yung lumang piston kit tapos pinapalitan. Piston ring. Actually, kami talagang may pagkukulang doon. May pagkukulang. Pero minsan, tinataon nila talaga na yung busy ka. Sa pagsabi, ay te, papalitan ng 025. Hindi na pala standard yun. Or, te, papalitan ng standard lang pala. Hindi siya ganun. So, ganun sila. Tapos bearing, tapos piston ring. Usually yan nangyayari kaya. Sa mga baguhan pa lang yan, kahit na sa mga matatagal na kagaya namin halimbawa, continue kong i-remind sa inyo na talagang i-check palagi. Kasi sayang, minsan cable, ginagawa din yan na luma yung iba ilalagay doon sa lagayin, lalo na kapag close. Pero sa atin po sa atin po dapat ang SOP, Standard Operating Procedure natin, na talagang i-check muna siya. Kagaya halimbawa, ganyan. Yan. I-check yung mga return, mga replace, kailan i-check mo talaga kung same pa rin ba, kung yun ba yun, or baka nga luma na yung nilagay doon sa lagayan or sa packaging, so naloko ka na, nalugi ka pa. Yun lang mga ka-antre, palagi ko lang nire-remind yan sa inyo doon sa mga item na mga papalit-palit, pa-change. Kaya simula ngayon, sabi ko dito, no return, no replace, no exchange na rin dyan sa mga mga fuel injector na yan, sa mga TPS na yan. Yun lang. Thank you so much kasi brown out. See you on my next video. Bye-bye.